3 araw na akong napunta sa mundong ito ng pagsasanay sa immortalidad. Negosyo ito ng grupong Swelang, mga walang kinalamang tao, magsiyurong kayo. Ikaw na ang bagong tagapamahala ng tindahang ito ng kalakalan. Idagdag ang bayad sa proteksyon noong nakaraang buwan at ang tubo ngayong buwan. 1,500 karaniwang espiritong bato ang kabuuan. 500 karaniwang espiritong bato. Hehe, bakit pa magpapababa ng presyo? Hindi. Kaso ito ng grupong Swelang. Nagkakamali kayo ng pinagbubuntunan. Dahil kusa kayong lumapit sa aming pintuan, ayusin na natin ang utang ninyo sa bangko ng Tiandaw. Ikaw naman ang susunod. Ikaw na hungkag na walang kahit kaunting espiritong bisa, kaya pa ninyong sabihin kami ang may utang. Batid kung nasaraan ka na ng bait. Sa loob ng 34,540 taon ng dakong Chen, ang unang henerasyon ng grupong Swelang, si Shui Batian, upang pangalagaan ang sambayanan laban sa paglusob ng mga halimaw, nanumpang gumawa ng kabutihan. Humiram sa bangko ng Tiandaw ng isang pinakamahusay na pang-ipon ng espiritong ugat, isang pirasong pamprotektang kasangkapan na pangtipo ng pinagmulan. Haha, paano mo nalaman na ito ang kayamanang tagapagtanggol ng aking angkan? Ang nakasaad sa kasunduan ay 100 taon. Kapag dumating ang takdang araw, ibabalik ang orihinal na bagay. Kapalit nito ang 3,000 kabutihang naipon sa loob ng 100 taon. Walang pagkakautang ang isa sa isa. Ngayon ay lampas na sa takdang panahon ng 150 taon. Hindi na naibalik ni Shui Batian ang pang-ipon ng bayan. Sa halip, tinalikuran pa niya ang kanyang unang layon. Ginamit ang kayamanang iyon upang sapilitang agawin ang espiritong ugat. At magtayo ng sariling pangkat na parang hanap buhay ng magnanakaw sa baryo. Hindi nagpapahiram ang bangko ng Tiandaw ng malalaking usurang pautang. Kasunduan lamang ang sinusunod nila. Lumabag kayo sa kasunduan at gumawa ng kasamaan. Ang pang-ipon ng bayan ay kukunin ko pabalik. Kahit ang pinsalang dulot ng pagnanakaw sa kabutihan ay dapat ding singilin ng buo. Nagpapakalat ka ng mga paninira, nagkukunwaring banal at kumikilos na parang halimaw. Nang ahas kang mag-amba sa kayamanan ng aking pangkat, patalsikin ninyo siya para sa akin. Ang bangko ng Tiandaw ay naniningil lang ng utang, hindi pumapatay ng walang dahilan. Ngunit ang kabutihang hinubera ninyo sa iba ang kapital na dapat singilin, ay ang mga tuntunin ng Tiandaw. Ang aking pagsasanay. Babawiin ko ang mga utang. Anong uri kang ang halimaw? Isa lang akong tagasingil ng utang. Hindi nadudungisan ng Tiandaw ang walang muwang na dugo. Hindi ko kayo papatayin, pero mawawala sa inyo ang pagsasanay at ang kayamanan ng kawalang katarungan. Tindahan. Bukas ng maaga kinabukasan, ang Panginoon mismo ang magtuturo sa inyo kung paano maging payapang ordinaryong tao. Ang grupong Swelang ay isa lamang mumunting buhong na walang alam sa mga tuntunin. Ang nakatatandang tagapamahala ng sekta ng Chanjian, ang pinuno ng matuwid na landas, si Li Changgeng. Hiniram ang kataas-taasang buto ng espada sa loob ng 300 taon, at tumatangging isa uli, kaya itinakda ko ang sarili kong titulo bilang dakilang espadang guro. At inagaw ang espiritong ugat. Mukhang ako mismo ang kailangang pumunta at sumingil sa utang na ito. Narinig ba ninyo? Gabi pa lamang ay napahiya na ang grupong Swelang. Sa isang gabi lang, lubos na nawasak ang pagsasanay ng mga nahihibang na iyon. Naging mga walang silbing tao. Ang kabutihan at kasamaan, may kapalit na gantimpala sa dulo. Ngayong umaga, ang mga kawal ng mansiyo ng Panginoon ng lungsod, ay naipagpasong lahat sila. At ibabalik pa raw sa atin ang kasulatan ng lupa at ang mga espiritong bato. Talagang may mata ang langit. Kung ang kapangyarihang hiniram ay maging upuan ng pagkalango sa kasamaan, ang saysay ng pag-iral ng bangko ng Tiandaw, ay ang tuluyang bunutin ng upuang yun pati ugat. Sa taon 34,540 ng dakong Chen, Kang, magulo ang landas ng demonyo at manlilinlang. Nagkakagulo ang buong daigdig. Ang karaniwang disipulong si Li Changgeng ng sekta ng Chanjian, upang sagipin ang sambayanan at tangisan ng sekta, ay nanumpang magbantay sa sambayanan magpakailanman. Sa pamamagitan ng paghiram sa mga natatanging kayamanan ng langit at lupa, isang walang kapantay na buto ng espada ang nakuha. Noon, ang puso niya ay kasing lawak ng buong daigdig. Matapos hiramin ang buto ng espada, nakalampas siya sa 5 antas ng sunod-sunod. Ang liwanag ng espada ay malamig na bamalot sa 9 na lalawigan. Pinugutan niya ang 3 dambuhalang pinuno ng masamang daan. Iligtas ang sekta. Nailigtas ang daan-daang milyong buhay. Nakahanda na ang petsa ng pagbabayad. Hindi lamang hindi niya isinauli ang buto ng espada. Sa halip, ginamit pa niya ang dakilang kapangyarihan upang ikandado ang pandama ng bangko. Sinipsip ang pinagmulan ng langit at lupa. Sa pilitang bumasag sa kalagayan ng kalahating immortal. Mula noon, sa loob ng 200 taon, pinigata ang sarili. Pinutol ang ugat ng espiritu. Tiningnan ng mga mortal na parang mga langgam.
Matagal na siyang naging dambuhalang salot na nagnakaw sa kapalaran ng Tiandao. Madaling makuha ang simulaing loob, ngunit mahirap itong panatiliin hanggang dulo. Ang noon ay batang pumapatay ng dragon. Sa huli, naging isang mas sakim pang masamang dragon. Ngayon mismo ang ika-500 na kaarawan ng natatanging tagapagtanggol ng matuwid na daan na ito. Dinala niya ang mga gamit ng Tiandao para magpakasasa sa huwad na karangalan. Panahon nang magising siya ng tuluyan. Sulat ng paniningil ng Tiandao. Umalis na tayo. Punta tayo sa sekta ng Chanjian. Kunin ang isang kabutihang utang na 300 taon nang hindi nababayaran. Mula sa lambak ng gamot, naghatid ng 3 butil ng elixir para sa pagpapahaba ng buhay na umikot ng 9 na ulit. Batiin si Ginoong Jazan sa pag-abot ng pagkaisa sa landas ng espada. Harangin siya. Ito ang sagradong lupain ng sekta ng Chanjian. Ngayon ang dakilang kaarawan ng aming ninuno. Ang mga walang kinalaman ay umurong at umiwas muna. Kung walang paanyaya, mabilis na bumaba ng bundok. Kung hindi, walang patawad na pupugutan kayo. Ang pagsasaka ng immortal ay likas na isang malinis na daan, pero mukhang nadungisan ang bundok ninyo. Maraming makamundong alikabok at amoy ng masasamang loob. Ganito pala magturo si Li Changgeng sa mga alagad at apo niya. At lakas loob pa niyang tawagin ang ninuno at Year-Akan ang dangal nito. Sino ka nga ba, Ginoo? Kung naparito ka para magbigay galang, mainit ang pagtanggap ng sekta ng Chanjian. Kung naparito ka para manggulo, mukhang napasubo ka sa maling lugar. Hindi ako naparito para magbigay galang, at hindi rin para manggulo. Ako si Su Zuan, ang punong tagapamahala ng bangko ng Tiandao. Naparito ako upang ihatid ang isang malaking regalo para sa inyong punong nakatatanda. Li Changgeng, ang buto ng espada na hiniram mo 300 taon na ang nakalipas. Lampas na ng 200 taon sa takdang panahon. Ngayong araw, oras ng maningil. Bangko ng Tiandao. Anong lakas yan? Bakit wala man lamang akong nabalitaan? Na may nanghiram ng walang kapantay na buto ng espada. Isa itong malaking kabulastugan sa buong mundo. Ang Jazan at ang buto ng espada ay likas na kasukdulan ng langit. 300 taon na ang nakalipas, sa gitna ng pagdanak ng dugo at muling pagkagising. Paano pa ito maaring hiniram? Kamangmangan. Kalokohan. Siguradong may balak ang mga demonyong nasa likod nito. Sa araw ng kaarawan, gusto nilang sirain ang reputasyon ng pinuno. Sirain ang dangal ng aming matuwid na daan. Paano nga ba mangyayari yan, bangko ng Tiandao? Paano may maglalakas loob na pumunta rito para maningil ngayong araw? Talagang hindi namin ito aaminin. Ang pagkawala ng buto ng espada. Kung mabibigo ako, mawawasak ang aking pangalan. Mga mapanlinlang na salita na bumibihag sa masa. Mga kasama sa daan, huwag mabigla. Hanggang may masamang hangarin ang masamang daan at hindi pa ito namamatay. Sanay na silang gumamit ng maruruming paraan para dungisan ang matanda. Kapag ako mismo ang lumabas at pinugutan ang halimaw na ito. Pagkatapos ay makakainom ako kasama ninyong lahat. Pagbati sa punong nakatatanda. Pagbati sa Ginoong Jazan. Wasak ba ang bangkay at wala ng bakas? Li Chao, nasa akin ang talaan. Pinunit mo ang sulat ng paniningil. Walang iba yun kundi ang pagtakip sa tainga habang nagnanakaw ng kampana. Ang putol ng kataas-taasang buto ng espada na nasa loob mo. Ginagamit mo na, kaya naging nakasanayan mo na. Sino ba ang batang map outline na ito, at saan nanggaling? Sino ang nangangahas na dayin ang bangko ng Tiandao bilang tagapangasiwa? Sa hatang na ito, malinaw ang babae sa utang. Ang aking paglilinang sa katawan na ito, ay 300 taon ng pamatay demonyo at pagpawi ng kasamaan. Tagapangalaga ng sangkatauhan, at sumusunod sa utos ng langit. Dahil sa matinding pagsasanay kaya ako narito. Ikaw na halimaw ng demonyong sekta, punong-puno ng kasinungalingan. Balak mong guluhin ang puso ng hukbong matuwid, at dapat kang parusahan. Kaya pala, ang demonyong sekta ang pumatay sa kanya. Malinis ang buhay ng katalinuhang espada. Paano mo magagawang dungisan ang matuwid na pinagmula na ito? Tagapangalaga ng sangkatauhan, at sumusunod sa utos ng langit. 300 taon na ang nakalipas, nanumpakang iligtas ang mundo. Hiniram ng daw ng langit ang iyong buto ng espada. Ngunit sa loob ng 200 taon, inagaw mo ang 6 na bahagi ng mga espiritong ugat sa buong mundo, na nagpalugmok sa napakaraming maliliit na sekta at nagpabagsak sa kabuhayan nila. Hinayaan mong apihin ng mga alagad mo ang karaniwang tao, na itinuring ang buhay ng tao na parang damo at aypa. Ang inililigtas mo lang ay ang sarili mo. Ang kasakiman ni Li Changgeng lang ang natitira. Ang lakas ay walang mabuti o masama, ngunit may puso ang tao.
Maaaring bigyan ka ng daw ng langit ng lakas para gumawa ng kabutihan, at maaari rin itong bawiin ang puhunan mong ginamit sa kasamaan. Magbayad ng utang. Iyan ang batas ng langit at lupa. Ang paglabag sa kasunduan at paggawa ng kasamaan ay hindi pinahihintulutan ng batas ng langit. Ang mga demonyong salita ay nanlilinlang sa masa, at may kaparusahan ng bawat isa. Nasaan ang 10 dakilang hari ng espada? Narito ang mga alagad ninyo. Bumuo ng 10 panig na lumipol sa porma sayon ng espada. Walisin natin ang halimaw na ito rito at ipaubaya sa batas ang paghatol. Maglaho kayong magkakasama. Sundin ang utos. Ang bakal na batas ng daw ng langit. Ang lahat ng ari-arian at kapangyarihang hawak ng may utang ay hindi maaaring magdulot ng anumang pisikal na pinsala sa may karapatan sa utang. Paano mangyayari yon? Sinabi ko nang hindi ako naniningil ng tao, pera lang ang kinokolekta ko. Ngayon ang ika-500 kaarawan mo. Kilala kang marunong umunawa sa ugnayan ng tao at sa dating kabutihang loob. Huwag mong sirain ang saya ng iba. Bibigyan kita ng 3 araw para mang-alap ng salapi. Pagkalipas ng 3 araw, babalikan ko ang kataas-taasang buto ng espada na inutang ko sa iyo noon. Tungkol naman sa 200 taong huli mong bayad na tubo, gagamitin ko ang 10,000 espiritong ugat sa ilalim ng iyong sekta ng Changian, bilang kabawas. Sakto at nararapat, sa loob ng 3 araw, maaari kang tumakas. Pwede kang humingi ng saklolo, at maaari mo ring subukang basagin ang kasunduan ng daw ng langit. Ngunit sa oras na matapos ang 3 araw, kung hindi ka nakabayad ayon sa usapan, sisimulan ng bangko ko ang sapilitang pagsingil. Pagdating yun, hindi na ito kasing simple ng pagtanggal ng isang buto. Ang buong sekta ng Changian ay papasok sa paglilinis ng mga utang. Li Changgeng. Pahalagahan mo ang huling mga araw mo. Ang 3 araw na ito ang sukdulang bangin ng iyong tadhana. 3 araw na kawalang pag-asa para kay Li Changjun. Hindi ibig sabihin noon na ako ay nakatayo lamang at walang ginagawa. Ngayong muling binuksan ang bangko. Ang taong ito ay pinagplanuhan na. Lika na puso ng espada, katawang walang dungis, at ang kanyang likas na talino ay 100 beses na mas malakas pa kaysa kay Li Changgeng. Siya ba ang taong bumunot sa puso ng iyong espada? Ang huwad na ginoong yon. Ako si Lin Chingon. Dating henyo na minsang hindi nasumpungan ng sekta ng Changian sa loob ng 100 taon. Pangako niyang gaya ng ninuno ay pupugutan ang mga demonyo at lilipulin ang masama. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang walang kapantay na lihim. Kinuha niya ang butong espada na hiniram para pag-aanin at pag-alagaan. Unti-unti niyang inagaw ang aking walang kapantay na puso sa espada. Ang tinatawag na pinuno ng matuwid na daan. Isa lang pala siyang uhaw sa dugo na nakasuot ng balat ng tao. Huwad na Ginoo. Nasukol niya ako. Ang pagpatay sa iyo ay hindi lang dudungis sa aking kamay. Higit pa, ito ang pinakamalaking pagsisisi ng isang gumagawa ng masama na hindi kailanman mapapawi. Sa mundong ito, ang sanhi at bunga, hindi pwedeng ang mabubuti lang ang nahihirapan, habang ang mas asama ay nagpipiesta. Dahil hindi makatarungan ng langit, kung gayon, ako ang hahalili sa langit at ibabalik ang panuntunan. Ang bangko ng Tiandaw ay hindi kailanman nalulugi sa patas na bentahan, at hindi rin ito gumagawa ng kawang-gawang walang habas. Ang gusto namin ay patas na palitan. Inagaw ang iyong puso sa espada. At nawasak ng lubusan ang iyong paglinang. Ang natira na lang sa iyong buhay ay halos kalahating insenso, ngunit iligtas kita. Hindi ako nagpapautang, pero maaari kong paunang bayaran ang iyong sahod. Bilang amo. Ipauna ko sa iyo ang 10 taon mong paglinang sa Tiandaw. Kasabay ng pagbabagong dulot ng muling paghubog sa batayan mo, masisiguro ang iyong buhay. Ibibigay ko sa iyo ang lakas para makapaghiganti, bilang kabayaran. Mula ngayon, ikaw ang magiging pansamantalang tagasalo sa bangko ng Tiandaw. Ang buhay mo, ang oras mo, at ang iyong espada ay pag-aari ng bangko. Sumunod ka sa akin at yuyuricon natin ang napakaraming mundo. Sa mga nasa sukdulang kataasan, ang mga huwad at mapagmatigas na nangungutang, sila ang magbabayad sa inutang mong kabutihan sa pamamagitan ng kanilang pagkalipol. Kung handa kang ipagpalit ang buhay mo para sa katarungan at katotohanan, ilagay mo ang tatak ng dugo. Kung hindi mo nanaisin, agad akong aalis. Manatili ka rito at magpahinga. Habang pinapanood si Li Changgeng na patuloy na sinasamba ng libu-libong tao, gumawa ka ng pasya. Sang-ayon ako. Itinatag ang kasunduan.
Maligayang pagpasok sa tungkulin. Artista sa pagsubok na si Lin Chingon. Hindi ito karaniwang espiritong chi. Ito ang kapangyarihan ng batas ng Tiandaw na nagtatanggol sa sanhi at bunga ng daigdig. 10 taon ng paglinang sa batas. Lampas sa 300 taon sa loob ng isang sako ng espada. Sa 10 hininga pa lang, na isa katuparan na niya. Ang pagkakataon ay mas dalisay at mas mapagpasyang makapangyarihan. Si Lin Chingon, tagapamahala sa bangko ng Tiandaw at tagapagtanggol na artista sa pagsubok. Pagbati sa naglalangis na mesa, bumangon ka na, ang iyong puso sa espada ay nasa katawan pa ni Li Changgeng. Patayin mo siya ngayon. At madudungisan ang panuntunan ng langit. Ang unang trabaho mo ay sumunod sa akin. At sa loob ng 3 araw ay magbantay ka sa paghahabol ng mga paghahandang kinakailangan. Naiintindihan po ng inyong lingkod, ang utang ni Li Changgeng sa bangko, kasama ang utang niya sa aking dugo. Sa loob ng 3 araw, isa-isa ko siyang sisingilin. Mabuti, panatilihin mo ang ganoong sigla ng isang manggagawa. Sa katapusan ng buwan, bibigyan kita ng gantimpalang salapi. Hilahin ang baka pabalik sa lungsod. Ang mga lalaking may apelyidong Li sa loob ng 3 araw, tiyak na hindi uupo na lang at maghihintay ng kapahamakan. Uupo lang tayo sa bangko ng Tiandaw. At panuorin natin ang pinuno ng matuwid na daan na ito, sa ilalim ng panggigipit ng orasan ng kamatayan. Kayang ibaba ang pinakailalim na hangganan ng mundo ng paglinang. Hanggang saan? Bilangga mo. Ag-ag-ag-a. Nanginginig ang butong espada na nakaugnay sa laman at dugo sa loob ng 300 taon. Sa gitna ng dalamhati, nagmamadali siyang bumalik sa mga kamay ng batang yun mula sa Qingshan. Hindi, akin ito. Ito ang espada kong butong inalagaan sa loob ng 300 taon. Walang sino man ang dapat mag-isip na agawin ito. Tai Shang Elder, ano ba talagang nilalang si Suzuan na yun? Kahit 10 espada na hari ang bumuo ng hanay ay hindi siya masaktan. Kaya ba talagang maghihintay tayo hanggang matapakan niya ang sekta ng Changjin? Bakit pa nagmamatigas ang matandang ito sa loob ng 300 taon at hindi bumabagsak? Paano magiging basta-basta na lamang mapatitiklop ng isang taga-asingil? Noong nagharap tayo ng hayagan sa araw, sinabi ng batang yun na ang may utang ay hindi maaaring manakit sa taong nagpapautang. Dito nagsisimula ang patibong ng kasunduang makalangit. Hindi siya mapapatay ng mga tao ng sekta ng Changjin. Kung gayon, humanap tayo ng mga tagalabas na walang utang sa bangko ng Tiandaw para pumatay. Kapag nag-iba ang talaan ng utang at ang kasunduan, ang matandang ito ay mananatiling pangunahing pinuno ng matuwid na landas. Ang ibig ninyong sabihin ay humingi ng tulong sa labas. Pwede ninyong gawing bukas ang inyong mga mata at tingnan ang Qingzhou. Sino ang mangangahas tumanggap ng ganitong atas ng pagpaslang? Hey, ang tao ng matuwid na landas ay takot masira ang pangalan. Ngunit ang mga pumatay para lang sa pera ang tanging hindi natitinag. Hindi alintana kung bangko man ng Tiandaw o ano paman. Ang guild ng Anying, hindi masama. Ilalabas ng matandang ito ang kalahati ng yaman ng sekta. Hinihiling sa guild ng Anying na magpadala ng mga mamamatay sa katauhang pangalang Tian. Hindi ako naniniwalang kaya niya itong salagin, ang absolutong pagpatay. May isa pa. Maghanda sa magkabilang panig, pumunta sa bilangguan at sa bayan ng mga mortal. Piliin ang 10,000 mortal at ang nagkasala, itapon ang mga disipulong panlabas sa bangin ng mga butong nalalanta. Tai Shang Elder. Magpapasimula po ba kayo ng malaking hanay na tago sa langit at tumatawid sa dagat? Iyon ay hanay ng demonyo na umiinom sa dugo ng buhay na tao. Kapag nalantad, lubusang masisira ang dangal ng sekta ng Changjin. Wala nang natitirang dangal. Ano pa bang dangal ang pag-uusapan? Kayang takpan ng hanay ng pag-aalay ng dugo ang pakiramdam ng kasunduan. Putulin ang ugnayan ng sanhi at bunga. Kahit mabaigo ang guild ng Anying, hindi rin niya mapipilitang isagawa yon. At makakatawid sa hirap na hadlang. Ang kasaysayan ay laging isinusulat ng mga nagwawagi. Ang kailangan mo lang ay agad na pumunta at asikasuhin ito. Mga tuntunin ng Tiandaw. Tanging ang malalakas na nabubuhay ang may karapatang magtakda ng mga tuntunin. Tagapamahala ng bangko, mangyaring magtimpla ka ng tsaa. Umupo ka, oras na para sa pahinga mo. Hindi mo kailangang maging ganoon kaingat. Tagapamahala ng bangko, may isang bagay akong hindi malinaw. Bakit po ninyo binigyan si Li Changgeng ng 3 araw? Sa kapangyarihan mo sa Tiandaw, maaari mo nang matapos agad sa lugar ang pagbawi sa espada buto, palayain ang tigre pabalik sa kabundukan. Tiyak na gagamit siya ng lahat ng paraang marumi para lumaban pabalik. At baka mahatak pa ang mga walang sala. Chingon, may galit ka sa puso mo, natural lamang yan. Ngunit tandaan mo, hindi tayo mga mamamatay na naglalabas lang ng sama ng loob, o mga halimaw na pumapatay dahil sa saya, at lalo nang hindi tayo mga demonyong uhaw sa dugo. Kapag pinatay natin siya sa lugar, makikita lamang ng mga tao na ang malakas ay nang aapi sa mahina. Mag-iisip pa rin silang siya ay isang walang salang Diyos ng espada na inapi ng mga nasa landas ng demonyo. Hindi pa rin mahuhugasan ang kanyang kawalang katarungan, at hindi pa rin maitatag ang mga tuntunin ng Tiandaw. Bigyan siya ng 3 araw. Iyan ang paraan ng Tiandaw sa pagharap sa mga bagay.
dumaan muna sa proseso ng seremonya, saka sa hukbo. Dapat umabot sa sukdulang linaw at walang puwang sa pagdududa. Mas kailangan pang sundin ang buong proseso mula sa seremonya hanggang sa hukbo. Dapat itong gawin ng lubos na walang kapintasan. Ang mas mahalaga ay, sa gitna ng sukdulang takot, maaaring maipakita ng isang tao ang tunay niyang kalikasan nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Sapat na ang 3 araw para mapunit niya ang huwad na mapagkumbabang balabal, at siya na mismo ang maglalantad ng kanyang kabulukan. Iyan ay paghahabol ng utang na may pag-agaw. Mas masakit ang salita ng paninisi kaysa sa kutsilyo. Hayaan mong malinaw na makita ng sanlibutan ang tunay na anyo ng kasamaan. Iyan lamang ang tunay na pakinabang ng bangko ng Tiandao. Salungat sa prinsipyo ng paghawak ng Ka-era, si Chingon ay naturuan na. Ako ay nilinlang ng puot at binalot ang 2 mata. Halos masira pa ang mga alituntunin ng bangko ng Tiandao. May napakalakas na pamatay na hangin ang Ka-era, hindi bababa sa 10 nascent soul, 3 pinakamatitinding mamamatay na nasa antas ng kalahating hakbang sa pagbabagong Diyos. Hindi sila mula sa sekta ng Changian, mas masalimuot at mas uhaw sa dugo ang kanilang aura. Mukhang mas mabilis kumilos si Li Changgeng kaysa sa inakala ko. Pakiusap, ang mga panlabas na mamamatay ay sundin ng mga tuntunin sa pagsingil ng utang. Mabilis din ang ikot ng isip niya. Ang guild ng Eniing sa Dakian ay dapat ng unang samahan ng mga mamamatay. Sa loob ng 34,000 taon ng Dakian, nang unang itinatag ang guild ng Eniing, upang umiwas sa paglipol ng korte. Ang unang pinuno ng guild ay nanghiram ng isang aklat ng lihim na paraan ng pagtakas na walang anino, at isang perlas na nakakapagtago sa langit. Pumunta si Chingon upang buksan ang pinto at salubungin ang panauhin. Sabihin mo sa mga nagtatrabaho sa labas, huwag na kayong mag-abala pang magtayo ng tapang. Pareho lang tayong mga langgam na nakatali sa iisang tali. Walang sino man ang dapat manghamak sa sinumang dukha, dahil ang kanilang amo ay may utang din sa bangko ng Tiandao. Ang pakay ay ang batang Ka-era at ang babaeng cultivador ng nascent soul. Umuupas sa 30% paunang bayad mula sa kayamanan ng sekta ng Changian. Kapag natapos ang trabaho, dagdag na 20%. Ang leon ay sumunggab sa kuneho, gamitin din ang buong lakas. Atali ang 10 panig na lambat at ang huwarang patayan na porma sayon, walang dapat makaligtas ng buhay. Oo. Sabi ng aming Ka-era. Lahat tayo ay mga manggagawa, hindi na kailangang magyabang sa labas. Pumasok kayo at pag-usapan natin ang negosyo. Nadiskubre na tayo, ang pamamaraang walang anino ay kaakibat ng perlas na nakakapagtago sa langit, kahit ang malalakas na nasa pagbabagong Diyos ay mahirap mapansin. Paano yun magiging posible? Nagpapanggap na Diyos at naglalaro ng multo, nang aangkin ng kayamanan ng iba, nag-aalis ng sakuna para kay Su Chung Kai sa ngalan ng iba. Mabuting lumakad na kayo sa Huangquan Road. Si Chung Kai ay sugatan, si Qinghe ay umatras. Ano ang nangyayari? Hindi na magagamit ang pamamaraang pagtakas. Chung Kai. Ang mga ito ay mga taong labas na inupahan lamang ni Li Changxiang. Paanong sila pa ang masusupil? Ang guild ng Eniing ay nakapagiging unang samahan ng mga mamamatay sa mundo. Umaasa lamang ito sa 2 bagay. Una, ang walang anino na pamamaraang maaaring magtago sa hugis. Ikalawa, ang perlas na nakakubli sa kapalaran ng langit. Tama ba ang sinabi ko? Ito ang pinakamataas na lihim ng guild ng Eniing. Paanong malalaman niya yon? Kayong mga unang pinuno ng guild ng Eniing, mga demonyo, sa loob ng 34,000 taon ng Dakian, upang umiwas sa pagpaligid at paglipol ng mga matuwid, pumunta kayo sa bangko ng Tiandao, gamit ang salin-salin na katapatan ng guild ng Eniing. Bilang panandali ang patong at sugal sa swerte ng kapalaran, nang hiram sila ng walang anino na pamamaraang pagtakas at ng perlas na nakakapagtago sa langit. Noon ay napagkasundo ang 50 taon lang ang hulugan. Ngayon ay, lumampas na yon ng 300 taon. Inutang ninyo ang aking banal na paraan at mahikang sandata para magbukas ng kumpanya ng mga mamamatay. Kumita ng salok-salok. Ngayon ay hindi na mababayaran ang pan at tubo. At gusto pa ninyong gamitin ang inutang kong banal na paraan para patayin ako sa pamamagitan ng order. Paano ba ang pagsasanay ninyo sa pananalapi sa guild ng Eniing? Sino ka ba talaga? Ako ang may utang na amo ng inyong amo. Sa madaling sabi, ang pinakamalaking amo ninyo. Ngayon bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Una, gagamitin ko ang aking autoridad bilang espiritu ng disposisyon upang ipatupad ang parusa. Bawiin ang pamamaraang pagtakas at ang perlas na nakakapagtago sa langit. Mula ngayon, lubusang buburahin ang pangalan ng guild ng Eniing. Ang mga puot na naipon ninyo sa mga taon na ito ay maghahatid sa, ang mga nawalan ng lihim na kakayahan ay nagkawatak-watak. Alam ko na, si Li Changgeng ang nagbukas nito. Ang halaga ng kalahating imbakan ng yaman ng sekta ng Changian. Pero ang perang ito ay galing din mismo sa iligal na pag-ikot ko rito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mas mahusay na presyo. Ngayong gabi, umalis kayo ng nakayuko ang ulo. May ipagawa ako sa inyo, kapag natapos na ang lahat. Papalampasin ko ang 3 bahagi ng inaasahang singil ng guild ng Eniing. Juying, matalino ka.
Gagamitin ko ang buhay ng guild ng Anying para tabyusin ang walang saysay na tseke, o kaya ay ipagagawa pa rin ninyo sa akin. Para makapag-ipon kayo ng kaunti, ng napakalaking utang na 6 na ugat ng espiritu, dapat malinaw na sa inyo ang utang na ito. Tanggapin ninyo ang utos ng tagapamahala hindi ko alam kung sino ang gustong patayin ng tagapamahala para pumunta kami sa sekta ng Chanjian. Hindi lang basta manakit ng tao. Matapos iwasan ni Li Changgeng ang paniningil sa loob ng 3 araw, kasalukuyan niyang hinuhuli ang 100,000 inosenteng karaniwang tao at mga disipulong nasa ibabang antas, at naghahanda siyang maglatag sa bangin ng tuyong buto. 100 buhalang altar ng dugo na tatakpan ang langit at tatawirin ang dagat. Isang ritual na dugo para sa 100,000 tao. Ang Li Changgeng na ito ay mas baliw pa kaysa sa mga demonyong nilalang. Ang huwad na ginoong ito ay talagang dadamay pa ng 100,000 tao sa libing. Sa paniningil ng Tiandao Bank, nakatuon kami sa eksaktong pag-atake. Walang sinumang inosenteng madadami. Gusto kong puksain ang guild ng Anying hanggang sa huling salinlahi. Sa loob ng 3 araw na ito, mahigpit nilang binabantayan ang likurang bundok ng sekta ng Chanjian. Ngunit basta may sinumang naipadalang grupo ng mga karaniwang tao at disipulo, lahat ay papatayin. Ilabas ninyo ang mga tao ng ligtas at maayos. Hindi lang kayo basta manakit ng tao, kundi magligtas pa ng mga tao. Iligtas ninyo ang 100,000 buhay. Bilang kabayaran, ang kredito ninyo sa Tiandao ay tandaan ninyo. Ito ang guild ng Anying na naguhugas ng kamay. Ang tanging pagkakataon para sa inyong mabuting karma. Kung magawa ninyo ng maayos, hindi lang ko ibabawas ang interes, kundi pati ang future na outsourcing ng seguridad ng bangko ay maipagkakatiwala ko na rin sa inyo. Kung mabaygo kayo sa araw ng pagwasak sa sekta ng Chanjian, o sa oras ng paglilibing ng guild ng Anying, nakasanayan ninyong makipag-areglo sa dilim. Ngayon, nakapagliligtas pa kayo ng sangkatauhan at nakakakuha ng kabutihang bunga, at maaari pang kumapit sa malaking kapangyarihan ng Tiandao. Sundin ang batas ng tagapamahala Ang mga nasa guild ng Anying ay manunumpang ipagtatanggol ang 100,000 karaniwang tao hanggang kamatayan. Kahit isang hibla ng lamig man lang. Si Juying, humarap ka. Kapag walang dugo ang tibak ng tagapamahala, maayos ang krisis. Ang malalim na paggalang ng Chingon sa inyong paraan ay buong puso kong ikinabibilib. Huwag nang magpanggap. Isa lang itong normal na operasyong pangnegosyo. Kinuha ko na ang unang tabla ni Li Changgeng. Sa susunod na 2 araw, siguradong mas lalo siyang mapapatalon sa pader sa matinding pagkataranta. Chingon, maghanda ka muna. Ano ang iuutos ng tagapamahala? Pumunta sa lungsod at bumili ng 10,000 pinakamagagandang gamot na pampagaling ng sugat at anteng-anteng. Tapos umorder pa ng 10,000 sako ng tuyong rasyon. Pagkaraan ng 3 araw, pupunta tayo sa sekta ng Chanjian para tanggapin ang mga ari-arian. Kapag dumating ang oras, ang mga karaniwang disipulong na ligtas ay mawawala sa kanilang kinalalagyan. Ang bangko ay dapat may pambaon sa biyahe at pampaayos ng bahay. Bilasan ninyong pumunta, mga nakatatanda, at itayo ang hanay ng dugo at laman. Ang makapagdulot ng sarili para sa sekta ng Chanjian ay inyong karangalan. Ha, sino kayo? Mga asasin ng antas na tindero ng guild ng Anying. Sa ngalan ng Tiandao, ang marangal na bangko ng Su, iniutos kong patayin si Zhao Zhang. Iligtas ang sangkatauhan. Huwag patayin ang mga karaniwang tao. Bantayan ang hadlang. Takpan sila habang umurong. Ang mga pumatay mula sa guild ng Anying ay naparito para iligtas kami. Sila ay ipinadala ng Tiandao Bank. Sinabi na ni tagapamahala Su. Nagliliwanag ang Tiandao. Hindi nito sinasaktan ang mga walang kasalanan. Ligtas na kayo ngayon. Bilang assassin sa loob ng 100 taon, unang pagkakabawi ng buhay, may gantimpalang kabanalan. Mas ramdam ito kaysa sa tunay na salaping hawak. Ang mga buhong na ito sa sekta ng Chanjian, kahit mga karaniwang tao at sariling mga disipulo, kaya nilang lapitan ang kamay. Tama ang sinabi ng punong tagapangasiwa Su. Ang ganitong uri ng sekta ay dapat tuluyang mabuwag at singilin ng buo. Tapos na ang punong nakatatandang yon. Lubos na tapos na ang malayong hangganang bakas ng dugo sa bangin. Nabasag na ang pormasayon. Ang grupong iyon ng magulong mga tauhan sa guild ng Anying ay hindi na nagtangkang pumatay kay Sozuan. Sa halip, nag-alay pa sila ng 10,000 handog. Sa punishment hall, sunod-sunod ang mga sugat at kamatayan. Li Yinfeng, ano ang sinasabi mo? Napasuko na pala ang guild ng Anying. Sila ang pinakamasinop sa pangako. Hindi ba sila natatakot na habulin at patayin ang buong mundo? Punong nakatatanda, nabuwag na ang dugong handog. Wala na tayong paraan para takpan ang pakiramdam ng Tiandao. Bukas ay panahon na ng takdang oras. Ano ang dapat nating gawin? Hindi pa ako talo. At ang bangko ng Tiandao, ano naman ang magagawa nito? Matagal nang hindi na ang mundong ito ang dating daigdig noong sinaunang panahon. Ano ang balak mong gawin? Iyan ang ipinagbabawal na pormasayo na nakaugnay sa imperial na palasyo ng Dakian.
Naway pahabain pa ang aking buhay. Pakiusap, bumaba at dumating ang prinsesang malaking kamahalan sa pamamagitan ng mahimalang lakas. Li Changgeng. Ipinagkakaloob sa iyo ng palasyo ang buto ng espada, upang itaas ka bilang pinuno ng mga righteous na mandirigma, hindi upang hayaan kang maging gaya ng asong ulila na gumugulo sa aking malinaw na kultibasyon. Magsalita ka. Anong nangyari? Prinsesang Maharlika, iligtas ako. Hindi dahil wala akong kakayahan, kamahalan. Dumating ang mga tao ng bangko ng Tiandao. Dala nila ang kasunduang mula pa 300 taon na ang nakararaan. Bukas ay ipatutupad na yun ng sapilitan. At kukunin ang kataas-taasang buto ng espada. Bangko ng Tiandao. Na matagal nang naglaho na parang walang bakas noong unang panahon. Umiiral pa rin pala ang bangko ng Tiandao. Noon, hindi na kayanin ng dugong Maharlika ang sanhi at bunga ng Tiandao. Kaya siya ang napiling maging kinatawang maglilinis ng salapi. Mukhang malapit ng pitasin ang bunga. Nakahanap pa ang bangko ng kaparaanan hanggang sa pintuan. May tala ang punong tagapangasiwa. Pinangangalagaan siya ng Tiandao. Walang makakapanakit sa kanya. Wala nang ibang mapupuntahan ang iyong lingkod kundi sumama. Hinihiling ko sa prinsesang Maharlika na ipagkaloob ang paraan para maibsan ang krisis. Protektahan ang buto ng espada, at ang bangko ng Tiandao, ano naman ang magagawa nito? Sa huli, ang langit at lupa ay nasa ilalim pa rin ng dakilang dakian, isang hamak na lumang listahan ng utang lamang, nagbabalak pang ang kontrolin ang takbo ng aking hukuman. Ito ang 7 langit na pana ng punit na prutas, isang panandali ang immortal na sandata na nilikha sa halaga ng 10,000 jade ng imperyo, ginawa ng isang beses lamang, hindi nito kayang pumatay ng tao, ngunit kaya nitong putulin ang lahat ng ugnayan ng sanhi at bunga sa langit at lupa, sa loob ng 3 araw, kapag ginamit niya ang aklat para magpasanay ng singil. Gamitin mo ang sandatang ito upang putulin ang tanikalang sanhi at bunga mo sa aklat. Kapag naputol ang tanikala, lulunukin ng kasunduang Tiandao ang may-ari nito. Siya ay isa lamang hamak at walang kalabang tagapagtanggol. Sa isang kamay mo lang, kaya mo siyang pigain hanggang mamatay. Maraming salamat sa inyo, Prinsesang Maharlika, sa biyayang ito. Tiyak na gagawin kong pulbos ang mga bilang na yon, at ihaharap ko sa inyo ng buong 2 kamay ang kataas-taasang buto ng espada. Tandaan mo, napakalaki ng kabayaran sa pagbabaligtad ng sanhi at bunga. Ang pamalong ito ay sisilok sa buong sekta ng Chanjian. Gagawing puwersa ang dambuhalang espiritual na ugat sa ilalim ng lupa sa loob ng 10,000 taon, ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang anumang kabayaran ay sulit. Kung muling mabaigo si Li Changgeng, hindi na kailangang kumilos ang bangko ng Tiandao. Ako mismo ang lilipol sa inyong buong angkan. Suzuan, Suzuan. Akala mo ba, dahil hawak mo ang aking sirang aklat ng utang, makokontrol mo na ang lahat, sa harap ng imperial na dumi ng dagat? Ano ka bang uri ng bagay? Sa loob ng 3 araw, ipaparanas ko sa iyo ang isang kamatayan na walang libingan. Babala, may natukoy na may utang na si Li Changgeng at tinangka niyang pinuputol ang bunga, sinisira ang sanhi at bunga ng Tiandao. May natukoy na kasabwat sa likod ng mga eksena, ang prinsesa ng imperyong Dakian na si Jiwoo Huang. Itinakda na ang masamang intensyon na ilipat ang mga ari-arian, marahas na paglaban sa batas. Hinahamak ang bangko ng Tiandao, nagsimula na ang parusa. Ang kabuuang halagang ito ng utang ay puwersahang tataasan ng 3 beses. Idinagdag ang prinsesa ng imperyong Dakian, si Jiwoo Huang ang may pananagutang kasama bilang garantiya. Sa wakas, naihuli ko ang malaking isda. Sa mundong ito, laging may mga taong akala nila ay matalino sila. Akala nila sapat na ang kaunting talino, para malinlang ang Tiandao sa kaloob-looban ng imperyong Dakian, at takasan ang utang. Hindi mo alam na habang tinititigan mo pa lang ang Tiandao, matagal nang nailantad ng Tiandao ang buong angkan ninyo. At nasuri ng malinaw ang lahat, ang prinsesa ng Dakian, hindi ba? At ang taga-garantiya, hindi ba? Mukhang higit pa sa isang sipol ng pamamaalam pagkalipas ng 3 araw. Hindi na pala ganoon kadaling kunin ang isang buto ng espada. Li Changgeng, kailangan ko pang magpasalamat sa iyo. Ibinigay mo sa akin ang napakalaking halaga, kasama na ang mga dekalidad na ari-arian bilang kabayaran sa utang. Ang mga race 8 ng halamang gamot, ang mga hilang talisman, at ang bayad sa seguridad ay nakahanda na. May mensahe mula sa guild ng Anying. Ang lahat ng 10,000 pamilya at mga disipulo ay ligtas nang nailipat at naipwesto. 3 araw ang itinakda, at oras na. Hindi nagpadala ng kalahating tipak ng espiritong bato ang sekta ng Chanjian. Mukhang nakapagdesisyon na ang aming mga may utang. Tara na at tapusin ang unang pagkalkula matapos ang muling pagsisimula. Kagalang-galang na nakatatandang kapatid. Dumating na ang mapalad na sandali. Natakot at hindi na mangangahas dumating ang demonyong yun. Darating siya. Hindi ba at hinihintay lamang siya ng matanda na makadating ng mas maaga, hanggat gumamit siya ng kakaibang batas? Siya, bilang immortal na ito, ay puputulan ang kaugnayan niya sa Tiandao. Pagdating noon, gagawin ng matanda na mabuhay siya ng hindi maaaring, mabuhay, mamatay ng hindi maaaring. Si Sister Lin,
Hindi naman siya patay, bakit siya sasama sa demonyo? Mas nakakatakot pa ang aura kaysa kay Grand Elder. Tumahimik kayo. Isang traidor na hamak na lumalapastangan sa guro at lumilimot sa ninuno, hindi nakapagtataka na naglakas loob kang nakawin ng lihim. Kaya pala, sumandig ka sa isang demonyong kultibador. Li Changgeng, hindi mo na kailangang umarte pa. Binaklas mo ang puso ko sa espada. Sinubak mo ang aking meridian. At lalong ninakaw ang dugo ng maraming walang kasalanang karaniwang tao para sa massacre. Karapat-dapat pa kayong tawaging mga righteous. Ninanakaw ang puso at dugo para sa sakripisyo. Paano yan magiging posible? Ang pagliligtas ng guild ng Enying ay totoo. Pawang mga kasinungalingan, mamatay ka ng walang pagsisisi. Sekta ng Wan Jian Chao, pumatay sa demonyong babae. Hindi mo na kailangang magpakaubos ng lakas. Noong isinagawa ng bangko ng Tiandaw ang pagkakalkula ng pagkabangkarote, ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng may utang ay nagyelo. Ang iyong affirmation na proteksyon ng sekta. Matagal ko nang inilista bilang collateral. Paano pa yan makikinig sa utos mo? Nagpapanggap na Diyos at gumagawa ng multo. Akala mo ba na kapag hawak mo ang ledger ng aking bangkaroteng talaan, ay makokontrol mo ang kapalaran ng matanda? Ang buong mundong ito ay matagal ng sakop ng imperyong Dakian. Ngayon, puputulin ko ang malas mong dahilan. Sindihan ang daang taong espiritong ugat para sa akin. Su Zuan, ipasailalim mo ako sa paghatol. Gamitin ang banal na sandata ng imperyo upang putulin ang sanhi at bunga ng Tiandaw. Bakit mo akalaing ang ganitong mababang uri ay makakatakas sa langit na lambat at mabubuhay pa? Sa pilitang ipatupad. Walang natanggap na ilegal na kasangkapan, pagkalkula ng utang. Hindi pwede yon. Paano mababasag ang isang sagradong sandata? Sa harap ng bangko ng Tiandaw, isa lamang iyong basurang tanso at basurang bakal. Li Changgeng. Sinuwi mo ang iyong sumpa at tinalikuran ang katwiran. Gamit ang puwersa upang labanan ang batas. Ang tulad mo ay hindi nararapat mag-angkin ng kapangyarihan. Agawin. Isuko ang iyong buhay. Ibabalik ko sa iyo ang buto ng espada. Isuko mo ang aking buhay. Ang iyong paglinang ay hiram lamang. Nabawi ko na. Ngunit ginamit mo ang buto ng espada bilang bunga ng inyong utang na masama. Kaya ikaw mismo ang dapat lumunok nito. Linawin na ng malamig na espiritu ang ugnayan mo at niya. Tandaan mo ang espada ng Tiandaw, para lamang sa paghatol, hindi para sa paghihiganti. Nauunawaan ang inyong lingkod. Huwag mong linawin. Ako ang inyong ninuno. Tinuruan na kita sa paraan ng espada. Ang aking sibat ay para lamang magtanggol sa sanlibutan. Hindi ka karapat-dapat sa dumi ng aking talam. Liwanag ng Tiandaw. Hindi mapagkunwari ang sanhi at bunga. Li Changgeng, kasama ang iyong kasalanan, maglaho ka na sa alikabok at usok. Pagsisisi. Oo, pagsisisi. Ang nakaupo sa kaba ng utang ay naipako na. Ngunit hindi pa nalilinis ang huling usura at multa niya. Hindi na kailangan magmadali. Ang ilalim na espiritu meridian ng sekta ng Chanjian ay ang nakatala sa aklat bilang sagisang sangla. Mga disipulo ng sekta ng Chanjian, makinig kayo. Ang utang ni Li Changgeng ay nabayaran na gamit ang buto ng espada at espiritu meridian. Ang bangko ng Tiandaw ay walang pakialam sa mga hindi kasangkot. Ngunit ang kapalaran ng sekta ng Chanjian ay tapos na. Mula ngayon, wala ng sekta ng Chanjian sa mundong ito. Bumaba na kayong lahat. Kunin ninyo ang kabayaran para sa pag-alis. Gawin ninyo ito ng maayos. Kung may manggahas mang apiin ang iba sa lakas sa hinaharap, darating at sisingilin siya ng Tiandaw. Bumalik kayo at magpahinga ng mabuti sa loob ng 2 araw. Sunod, pupunta tayo sa imperial na lungsod upang maningil ng mas malaking utang. Ang pinakamatandang prinsesa ng imperyong Dakian, kasama ang pansuportang bayad ng mga garantor. Hindi madaling isaayos. Iyon ay mga labi ng sinaunang panahon na lumitaw mula sa loob ng palasyo ng imperyal, na kayang lumusab sa mga batas, kahit ang mga nasa tuktok ng pagsamba sa Diyos ay hindi manggahas na harapin yun ng mag-isa. Paano yun naging abo at usok na lang? Ano ang totoong nangyari sa panig ng sekta ng Chanjian? Umakyat sa palasyo, kalahating oras na ang nakalipas, nawasak ang sekta ng Chanjian.
Namayapa at naglaho ang matandang punong tagapagtanggol. Ang Espiritu Meridian na nagdaan ng 10,000 taon sa ilalim ng lupa ay inagaw ng puwersa mula sa wala. Ano? Sino ang gumawa nito? Pangkat ng demonyo ba, o sa buwatan ng mga immortal? Hindi lamang 2 tao at 1 baka ang nagwasak sa sekta ng Changian. Ang nakaupo sa kaban ay kinuha pa maging ang buto ng espada ni Li Changyun, bangko ng Tiandao. Muli na namang ang pangalang ito na matagal nang nawala. Inakala ko noon na sapat na ang anino ng tubig ng dilaw na bukal upang supulan ang lumang utang, ngunit hindi ko inasahang pati ang board ng Go ay nasamsam. Nalaganap na sa buong mundo ng pagsasanay ang usaping ito, kahalalan. Ang mga nakatatandang makapangyarihan ay sunod-sunod na nagsara ng kanilang mga pinto at hindi na lumalabas. Ang mga pinuno ng malalaking sekta ay takot na takot. Ano ba ang ikinatatakot ng isang pulutong ng mga inutil? Wala itong iba kundi si Li Changgeng na siya ring inutil. Hindi niya kayang tiisin ang pagpigil ng kasunduan. Kung manggahas siyang dumating sa imperial na lungsod at magpakawala ng salot, tiyak na hindi na siya makababalik ng buhay. Ang 9 na langit na Jade Dragon Formation ay hindi kayang tumbasan ng pambasag na pormasayo ng sekta ng Changian. Ay utos mismo ng aking palasyo. Ay sira ang imperyong Dakian. Buksan ang unang antas na kagamitan sa depensa. Lahat ng nakautang sa Tiandao sa buong Zhangzhou, mga panginoon at pinuno ng mga sekta na may utang sa bangko ng Tiandao, dalhin ang lahat ng lihim sa loob ng palasyo. Ako ang magtatag ng alyansa laban sa mga utang. Tipunin ang lakas ng buong kalangitan at daigdig. Lubusang ililibing ang may utang na ito sa loob ng lungsod ng imperyo. Nabawi na ng tagapangasiwa ang espiritual na ugat ng sekta ng Changian, kung gagamitin ninyo ang espiritong ito sa paglinang. Si Chingon. Alam mo ba kung bakit manipis ang espiritong enerhiya? Dahil bumababa ang dakilang sakuna, nasugatan ang pinagmula ng langit at lupa, hindi dahil sa kasakiman. Tulad ni Li Changgeng. Napakarami ng mga taong tulad ng sambahayan ng imperyo ng Dakian, hiniram nila ang espiritual na ugat, kapalaran, at mga mahiwagang kayamanan ng Tiandao, at ikinulong ng mahigpit sa loob ng palasyo ng bundok at sekta, kahit kalahati ay ayaw pang ibalik sa labas na mundo. Ang Tiandao ay likas na umiikot, walang humpay na naglilihi, ngunit sila ang naging mga buiter sa loob ng siklo, papasok lang at hindi makalabas. Pagkaraan ng mahabang panahon, nawala ng balanse ang langit at lupa, amoy alak at karne sa loob ng pulang tarangkahan. Sa daan ay mga butong nagyayelo hanggang mamatay. Ang mga alituntunin ng bangko ng Tiandao, hindi lang tungkol sa pagbawi ng mga lampas na utang, kundi pagputol din sa mga puwersang nang aagaw sa kapangyarihan, sa mga pampublikong yaman na tahasang ninakaw ng palihim, at ibalik sa lupaing ito. Iyon lamang ang tunay na pagganap ng tungkuling ibigay ang daan ng langit. Magaling na ang aking karamdaman. Sa wakas ay nakalusot ako sa pagbabago. Nagpakita na ang immortal na liwanag, buksan ang mata ng langit. Bumagsak na ang swerte ng kalamigan. Matagal nang higit pa sa alitan ng matuwid at masama ang pag-iisip ng tagapangasiwa, nakatayo siya sa mataas na antas ng Tiandao, upang pagalingin ang wasak na mundong ito. Lin Chingon, ano ang binabalak mo? Handa na tayong kumilos. Ang espiritual na ugat ay muling sumibol sa langit at lupa, pero ang utang sa pagitan ng bangko at ng gusali ng Alkay Maya ay kailangan pa ring singilin. Juying. Narito ang inyong lingkod, ipadala ninyo ang pinakamahusay sa inyo sa pagsasanay ng paggalaw, ihatid ng magdamagan ang lahat ng tiket ng Tiandao sa imperyong Dakian, idikit sa ibon ni Ji Wushuang. Pagkalipas ng 7 araw, kung kulang ng kahit isang pirasong espiritual na bato sa talaan ng imperyo. Ako, Su Zuan, ang personal na pupunta sa kabiserang imperial, upang siyasatin ang kaban ng estado ng dakilang Dakian na immortal na dinastiya. Naririto ang utos ng inyong lingkod, tiyak na may hahatid ang mga tiket. Ji Wushuang. Hindi ba't mahilig kang maglaro ng kapangyarihan at balak sa likod? Kung gayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang tawag na kaisahan ng sekta. Sa harap ng mga batas ng Tiandao, pantay ang lahat ng nilalang. Paano magkakaroon ng anumang bagay sa ibabaw ng trono? Nililinis ito ng isang dalubhasa araw-araw. Para hindi kapitan ng alikabok. May mga mamamatay taong salarin sa paligid ng karwoheng pang-escort. Hindi magagawa ng isang karaniwang salarin na ganito. Isa itong bagay ng Tiandao na nakatali sa batas ng sanhi at bunga. Ang guild ng Eniing ay tagapagdala lamang ng mga mensahe. Sa panahon ng unang taon ng dakilang Dakian, hiniram ng unang emperador ang kapalarang gintong dragon, at nilamon ang kapalaran ng espiritual na ugat ng nag-iisa. Aapiin ang bayan at lalaban sa batas ng langit. Sa loob ng 7 araw, ibabalik ang mga suhol at ninakaw na bagay. Kapag lumampas sa takdang araw, sisingilin ang buong imperyo. Napakagandang bangko ng Tiandao. Napakagandang pagsisiyasat sa kaban ng estado.
Ang aming dakilang dakyan ay minananas sa loob ng 10,000 taon, ng 100,000 magigiting na hukbo, at napakaraming sinaunang mga buto. Gusto kong makita kung hanggang saan ka lang. Saang kapangyarihan ng isang tagapamahala umaasa upang salungatin ang imperyong dakyan. Ipalabas ang utos, isara ang lahat ng tarangkahan ng kabisera. Buksan ang malaking pormasayon. Ihayag ang pagdinig ng 3 pinuno ng sekta, kataas na prinsesa, tungkol sa paglipol sa sekta ng Chanjian. Alam na alam naming lahat. Noong mga panahong yon, umasa ako sa lakas ni Tianmo upang makatawid sa hangganan. Kung pipilitin siyang parusahan, ang aking 1000 taon ng hirap na paglinang ay mauuwi sa wala kapag pinagsama ang mga utang ng bawat angkan natin. Kahit ipagbili pa ang buong gitnang kapatagan, hindi yun mababayaran. Paano ito magiging mabuti? Bakit kayo naguguluhan, mga walang silbing nilalang? Ang walang talong sagnay ng kontrata ni Su Zuan ang dahilan. Pangdepensa lamang. Hindi maaaring magsagawa ng patayan. Ang sapilitang pag-atake ay magpapabalikwas sa Tiandao. Hindi na kailangang patayin siya. Basta hayaan siyang kusang pumasok sa pagkakautang. At mapapawi ang lagda ng kapatawaran sa ilalim ng kasunduan. Ang lahat ng bangin at suliranin ay maaaring malutas. Ano ang ibig sabihin ng salita ng kataas na prinsesa? Lahat ng tao ay may 7 damdamin at 6 na pagnanasa. Hindi kaya natin itong gawing puhunan. Noong nilipol ng Hualinglong ang lambak ng Juyin, ang iyong guro ay lumuhad sa bangko ng Tiandao. Hiram ang isang hibla ng pulang alikabok at alindog, upang tulungan kang umakyat sa trono ng babae emperador. Matagal nang dapat bayaran ang utang na ito. Alam ni Hualinglong na pasa niya ang utang. Ngunit ang bangko ng Tiandao ay makatarungan kung kumilos. Hindi ako papayag gumamit ng gayong balakyot na paraan. Hindi mo kailangang dumihan ang iyong mga kamay sa pagpatay. Sapat ng paandarin ang puso niya sa pamamagitan ng tukso. At nakawin ang talaan ng utang. O kaya ay hikayatin siyang lumagda sa kasulatang panliban sa utang. Kung tatanggihan ko. May utang pa rin ang lambak ng Juyin. Handa akong ilaan ang lahat ng yaman ng lambak para mabayaran yon. Ayaw kong gumamit ng ganitong lihim at mapanlinlang na pakana. Wala ka nang natitirang puwang para tumanggi. 13,000 buhay ng mga alagad ng lambak ng Juyin. Nakasalalay lahat sa pagkakakulong ng aking palasyo sa yelong ito. Sundin ang utos at tapusin ito. At igagawad ang walang hanggang karangalan, sino ang mangangahas sumuway. Ngayon, wawasakin ng lubos ang pangalan ng lambak ng Juyin. Hualinglong. Sumunod ka sa utos. Habarin mo ang pagkakakilanlan mo bilang babae emperador. Nagbabalat kayo bilang mahiyain at maamong dalaga. Pinasisibad na siya pauwi pagkalipas ng 7 araw. Sa daan, tiyak na babagalan niya ang paglalakbay. Harangin mo siya sa kalagitnaan ng biyahe, at maging maamong kanlungan sa kanyang daan. Tagapamahala, pwede nating paikliin ang paglalakbay ng kalahating araw at tuwirang makarating sa kabisera. Bakit pipiliin ang mabagal na paglalakbay? Ang paniningil ng utang ay isa lamang paraan. Hindi ito ang tunay na layunin ng bangko ng Tiandao. Ang mabagal na paglalakbay ay upang malinaw na makita ang hirap ng mga tao sa pinakailalim. Sa isang paglalakbay na hindi hihigit sa 100 o lampas 100. Mga halimaw na busog sa laman at laging inaapi ang mga gutom at dukha. Mga matatandang magnanakaw na buong buhay nang nangongolekta at nagnanakaw ng pagkakataon. At malinaw na makita ang lahat ng sanhi at bunga ng pagkabigo. Kapag dumating ang araw ng pagsingil sa kabisera, mas magiging tumpak ang pagbawi ng kapalaran. At maibabalik sa mga nagdusa ang lupa at mamamayan. Ang tagapamahala ay may pusong kasing lawak ng daigdig. Ang malamig na suzuan ay naturuan ng husto. Hindi kailangang magpakahabag ng labis. Ang sanhi at bunga ng Tiandao ay may sariling pagdaloy. Ang paghahanap sa Panginoon ng espada ng sekta ay hindi ba't narito na? Mga nagmamakaawang makaligtas, pakiusap, iligtas ninyo ako kayong dalawa, sa tigang na kaparangan at kabundukan. Ang mga palaboy na tulisan sa bundok ay samasagi sa dalagang kapos sa lakas ng loob. Masyado itong sinadya, tiyak may masamang motibo. Sa loob ng 34 na raang taon ng dakang, si Hualinglong ng lambak ng Juyin. Hiram ang alindog ng pulang alikabok. Ngayon, ang mga may utang ay ganito na lang ba kung kumilos? Wala pa nga akong naarak sa pag-akyat sa sekta upang maningil. Ang pagbabalik ng utang ay siya pang naghahain ng sarili sa pintuan. Tumakbo ka pa, brat na dalaga. Babalik ka pa rin ba at tatakbo? Si Sun Zikai ang magbabayad at gagapang. Pasok na siya sa kamay natin. Tumahimik ka. Patawad po, ginuunang katarungan. Maliit na tao lamang ako at hindi ko kinilala ang bundok tay. Sa susunod, muli kang mambibiktima at mananakit ng iba. Ang lupang ito at langit na ito, sisingilin din ang inyong buhay. Umalis ka. Nawalan ng pamilya ang batang si Ling-er. Halos madapa siya sa kamay ng mga masasamang tao. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagliligtas. Ling-er ba? Ang utang na loob ng pagliligtas ng buhay ay tunay na malaki. Hindi kailanman nagsasayang ng dugo at pawis ang bangko ng Tiandao, dahil nailigtas namin ang buhay mo. Paano mo balak suklian ito? Ginoo, wala pa akong pinagbubukalan na sarili, at buhay at kamatayan ng pamilya ko ay hindi pa rin tiyak. Talagang wala akong maibibigay na ginto, pilak o yaman. Kung hindi ka mapapahamak.
Nais kong sumama kay Ginoo at manatili sa inyong tabi, bilang alila o katulong, upang magtimpla ng tsaa at magbuhos ng tubig, bilang kapalit ng utang na pagliligtas ng buhay. Ay, iyan ba ang sabi mo? Isang voluntaryong pumasok sa serbisyo ng bangko ng Tiandaw bilang pansamantalang manggagawa, upang bayaran ang utang na pagliligtas ng buhay. 2 mga siwa sa pagpapakain at pagdidilig sa damo ng baka, paglalaba, pagluluto, at pagbabantay sa gabi. 3 libre ang pagkain at tirahan ngunit walang sweldo, at kalahating araw na pahinga bawat buwan. 4 kung may paglabag sa kasunduan o catamaran, ibabawas ang sariling haba ng buhay bilang parusa. Pirmahan mo na ang bangko ng Tiandaw ay hindi nag-aalaga ng mga tamad. Tunay na lehitimong negosyo kami. Binibigyang halaga namin ang diwa ng kasunduan. Kapag napirmahan na ang puting papel na may itim na sulat, ikaw na ang pansamantalang manggagawa ng aming bangko. Kung tatanggi kang pumirma, sa unahang sangandaan, lumiko pa kaliwa ka na lang. Umuwi ka na at kumain. Bingi ba siya? Wala bang saysay sa kanya ang alindog ng kagandahan? Bakit ayaw niyang pumirma? Dalaga ka, hindi ba't kulang ang loob mong suklian ng utang na loob? Lin Chingon, umalis na lang tayo at huwag nang pansinin siya. Sandali. Ginoo, may utang pa ako. Mabuti at mataas ang pagkagising ni Ling at ng dalaga, dahil pumasok ka na sa kasunduan ng Tiandaw. Dahil pumasok ka na rin sa serbisyo, magsimula ka ng magtrabaho ngayon. Nakikita mo ba ang sariwa at malambot na damong pagkain ng mga asul na baka roon? Kumuha ka ng 10 gin. Panahon na para kainin ng aming matandang asul na baka ang tanghalian. Ikaw ang namamahala sa tindahan. Ang babaeng ito sa ibabaw ng tindahan ay napakakalikot. Paano siya maabyutan ng mga tulisan sa bundok? Ang halimuyak sa kanyang katawan ay hindi nagpapatahimik sa aking isip. Hindi masama ang panlasa. Siya ang Diyos ang babae ng lambak ng Juyin, Hua Linglong. Ang babaeng pinuno ng lambak ng Juyin. Isang makapangyarihang kasama ni Li Changgeng. Bakit siya nagkukubli sa inyong tabi? Hindi kaya si Li Changgeng ang nagpapain sa kanya? Hindi, siya ay pinilit lamang ng iba. Ginamitan siya ng paraan ng kagandahan ng prinsesang Dakang. Para pasimpleng nakawin niya ang aking talaan ng mga utang, at sabayan pa ng patibong para sa akin. Ang ganitong kahindik-hindak na panganib, kung sakaling may maitim siyang balak na pumatay, huwag kang mag-alala, hindi rin niya magagawa yon. Lin Chingon, malinaw mong tandaan, ang paniningil ng bangko ng Tiandaw ay hindi lamang pagkuha ng lakas. Higit pa rito, binabasag nito ang mali nilang mga paniniwala. Si Hua Linglong ay hindi masamang likas. Noong una, humiram siya ng alindog, upang mapangalagaan lamang ang sarili sa ilalim ng sapilitang pakikipagkasundo ng makapangyarihan. Inakala nilang ang pagbenta ng aliw ay makaliligtas sa mga siwang at bitak. Nasa panig na ng clerk ang katarungan. Malinaw na ang hamog. Mabuti ng malinaw. Ikaw na ang umalalay sa akin sa pagbabantay sa kanya. 500 gin ng tabang na strawberry. Bawal siyang kumain ng tanghalian. Ang bangko ng Tiandaw ay hindi nagpapakain ng mga tamad. Ikaw na dambuhalang baka, maging ikaw, sinisigawan at iniitsapwera mo rin ako, Lin Jing dalaga. Hindi kailangang magpakasubsob sa trabaho. Kahit ang damo ay hindi pa nahuhugasan ng maayos, hugasan mo ng mabuti saka mo pakainin. Pagkakain ng baka, pumunta ka sa sapa sa unahan at magbanlo. Nilaban ko na yung 2 damit na pinalit ko. Opo. Suzuan, hinihintay kita dyan. Kapag nakuha ko ang aklat ng tala, tatakbo ako ng palihim. Bubunutin ko sa iyo ang damo ng buong buhay mo. Ang hapunan ninyo, clerk. Iwan mo na lang dyan. Malapit na ang oras, magpatuloy ka na bukas sa pagsasanay. Ang pinakamarangal na Imperatress ay nauwi pa sa pagkain ng tuyong Aipa. Kapag nakuha ko na ang aklat ng tala, doblehin ko talaga ang pagsingil. Kapag nasira yon, makakaalis na ako sa mabigat na paenang ito. Babala sa mga hindi pinahintulutan ng Tiandaw. Ipinagbabawal ang pagdikit sa pangunahing katibayan. Kung wala ka pang balak pumatay, pinapawalang sala ang paninirang puri. Ginagamit ko ang panginginig ng kaluluwa ng Diyos. Halos buong gabi akong gising. Ano bang tinitingnan mo ng palihim? Hindi ako madaling pakisamahan kapag masama ang timpla ko. Mapaputol ang kamay mong tumutugtog ng chin. Sino ang magbubunot ng damo para sa asong itim bukas? Hindi ka pa natulog. Matagal mo nang alam na kukunin ko ang aklat ng tala. Mula nang una mong kunwari ay nadapa sa harap ko. Alam ko nang mula ka sa imperial na angka ng Dakian, ang Imperatress ng lambak ng Juyin na dumating dito, Hua Linglong. Ang utang na may dalang mapang akit na alindog. Pinwersa ka ni Ji Wuswang na magpakitang ganda para sa kanyang plano, hindi ba? Kaya pala ang mga paghihirap at pagtitiis ko nitong mga araw na ito, ay isa lang palang palabas sa paningin mo. Kung alam mo naman pala. Bakit hindi mo ako pinatay at inilantad ang lihim ko?
Para masiyahan sa kilig bilang pinuno ng isang gulong-gulo, napakamalaki ng tingin mo sa sarili mo, ha? Hindi ko ito ilalantad. Dahil may pag-asa ka pang maligtas, sa mga nagdaang taon, nagtipon ng lambak ng Juyin ng napakaraming dalisay at mapapait na babae. Ang kababaihang nagsasanay ng mga kasanayang pampalakas ay may mabuting layunin ng pananatilang ligtas, pero bilang pinuno ng sekta. Ipinagkatiwala mo ang kapalaran ng sekta sa isang makapangyarihang nangangamkam. Kung maipapadala ka ngayon ni Ji Wushuang sa iyong kamatayan, bukas, maipapasa na niya ang mga disipulo sa isang masamang kultivador bilang hurno. Sa maayos na pagkakasundo lang pwedeng magkaayos ang lahat. Ako. Nagkamali ba talaga ako? Tama o mali, bukas mo na lang tingnan mismo. Magmadali ka ng matulog, bukas may biyahe pa. Ang lalawigan ng Tianshui ay dating imbakan ng mga butil ng Dakian. Malakas ang sistema ng tubig doon. Paano nauwi sa ganito ang tagtuyot? Kahit kaunting singaw ng tubig, wala sa hangin. Napakalubha ng kalagayan. General, pakiusap po. Pahingahin niyo ang aking apo, kahit isang lagok lang ng tubig. Hindi na niya kaya. HMPH, umalis ka nga, hindi ka mamamatay. May utos ang Panginoon. Ang pinagmumula ng tubig ng Han ay sagrado at mahalagang tubig. Pumirma ka ng kasunduang ipagbili ang sarili mo at naging alipin sa minahan. Ang bahala sa tubig at pagkain. Samantalahin ninyo ang gulo at manloob. May tubig naman talaga sa Tianshui Lake. Pinahiran yun ng pormasayon ni Haring Tianshui, hindi para sa mga mamamayan. Hanapin si San. Sino ang nangangahas makialam sa gawain ng Tianshui Hao? Ling kung ikaw ay mula sa Zhangzhou, ano ang pinagmula ng Tianshui Hao na ito? Sagutin mo sa punong mesa, ang Tianshui Hao ay sangay ng imperyo. Ang prinsesa ay may malalim na isip. May sabi-sabi na mayroon siyang mahalagang perlas ng tubig. Kayang kontrolin ang mga ugat ng tubig. Sabi ko na nga ba, noong hiniram ang perlas ng tubig noon, maliwanag na malinaw ang kasunduan. Ayusin ang mga ugat ng tubig, para maging maayos ang hangin at ulan. Pagpalain ang mga nilalang. Ang nangyari ay sinipsip pa ang mga ugat ng tubig hanggang matuyo, at ginawa pang salot na tagtuyot. Pinilit ang mga mamamayan na maging alipin. Isang napakagandang imperyo na nagmamahal sa bayan na parang sariling anak. Noon, ang utang na ito ay dapat sana ay sabay ng sinisingil sa kabisera ng imperyo. Ngayon, mukhang ang mga pesteng ito ay hindi man lang karapat dapat mabuhay ng isang araw pa. Malamig na malamig. Ang inyong lingkod ay narito. Walisin ang mga abusadong kawal na ito. Iparating ang daan sa unahan. Pumunta sa mansyon ng Tianshui Hao. Ngayong araw, hihingi tayo ng hustisya. Padalhan ng isang ulan ang lalawigan ng Tianshui na ito. Iyan lamang ang tunay na lakas. Hindi para sa pansariling pakinabang at habang buhay na pag-usbong. Kundi para sa mga karaniwang tao na lumaban sa buong imperyo ng mga immortal. Ginoong punong mesa, sandali lamang. Itong mga hamak na ito ay pinutol na ang supply ng tubig. Hindi sila tulad ng aso na basta na lamang ipinagbibili ang buhay. Napakatalino ng hakbang ng prinsesa. Ang aking Hao ay tunay na dakilang bayani. Anong uri ng tao ang nangangahas pumasok sa mansyon ng Tianshui Hao, at mag-alsa pa? Kayo ba ang suzuan ng bangko ng Tiandao? Sa labas ay 3 taon ng tagtuyot, pati damo ay kinakain na. Ngunit sa inyong mansyon, umaagos ang mga bukal, may mga piging at kasiyahan araw-araw. Hiniram ninyo ang perlas ng tubig mula sa bangko ng Tiandao para sa imperyo, ngunit pinapatuyo ang buhay ng mga tao. Isa itong pakana ng mga nagbubulag-bulagan at nag-aalipin sa mabubuting tao. Talagang ang dinadala ng imperyo ng Dakian. Ang kapal ng mukha ay umabot na sa sukdulan. Hahaha, talagang wala kayong nilalampasan. Akala ninyo ba ay ito pa rin ang sekta ng Chanjian? Ito ay ang lalawigan ng Tianshui ng Dakian. Ako ay kamag-anak ng imperyo, na may bantay na 100,000 hukbo. Kami pa ang kusang nagdala ng aming sarili sa inyong pintuan. Kapag sinamsam ko kayo at kinuha ang mga talaan, iaalay ko ang lahat sa prinsesa, at maaari na akong mapatungan ng titulo at makapaghandog ng pagsamba. Ang mansyon ng Hao ay susunod sa utos. Hulihin ang suwail na ito. Opo. Tumalon sa puno ng balang. Umatras si Lin Chingon. Ayusin ang maling paggamit ng pondo publiko, ang mga utang na may masamang loob na paglabag sa kasunduan. Hindi na kailangang gumamit ng sandata. Iyan ang gawain ng mga barbaro. Noong unang itinatag ang Dakian, ang paghiram sa perlas ng tubig ng bangko ng Tiandao para maibsan ang baha, malinaw na nakasaad sa 2 talata ng kasunduan. Ang mga bagay na banal ay hindi maaaring gamitin para sa pansariling pakinabang. Ang kapakinabangan ng tubig ay dapat umabot sa lahat ng mamamayan. Kung may paglabag, may karapatan ang bangko na agad bawiin ang banal na bagay. Si Tianshui Hao Ji Wushang ay walang habas na gumamit ng hukbo para lumikha ng sakunang langit, nagngingit-ngit ang mga tao at mga Diyos. Sa pilitang ipatupad.
Kolektahin ang perlas ng tubig, at alisin ang inyo at ang inyong kapangyarihan na nakuha sa iligal na paraan. Hindi, huwag. Inapi ka na. Ang aking kapangyarihan. Ang aking haba ng buhay. Pagbigyan ninyo ako ng buhay, malaya na kayo. Magsitayo kayo. Maraming salamat po, guro ng walang kamatayang sining, sa pagliligtas ng aking buhay. Hindi ka karapat-dapat angkinin ng Imperyong Dakian. Ngayon, puntahan mo at tapusin ang misyong nararapat mong tapusin. Umuulan na. Tunay na umuulan na. Nagpakita na ang Panginoon ng ilog. Hindi kami tinalikuran ng langit. Naligtas na ang aking mga pananim. Kahapon lang, mga kalahating oras bago. Ang kataas-taasang nasa langit ang nagtakda ng buhay at kamatayan ng daan-daang libo, sa harap ng Tiandaw, nawala ang lahat. Ang samahan ng imperial na paglaban sa utang ay pawang bulok at huwad. Noon, binalak ko pang ang nakawin ang talaan ng bangko ng Tiandaw, napakalaking kamangmangan. Napagtanto na ni Ling ang pagkakamali. Ang utang ng lambak ng Juyin, handa akong akuin ni Ling Pagdating sa kabisera, handa akong lumayo sa kapangyarihan ng imperyo, Ling Kahit maging kaaway pa ng buong mundo, kailangan ko ring marangal na bayaran ang utang sa Tiandaw. Kapag may pagkakamali, pwede pang itama. Ang mabuting gawa ay hindi dapat ipagpaliban. Tayo na, mga alikabok at putik sa lupa. Huwag ninyong dungisan ang mga kasuutan ng bangko, kahit pansamantala ka lang na manggagawa. Umalis na tayo. At siya, paano haharapin? Bayad na ang kanyang utang. Sa bangko ng Tiandaw, bawal ang pagpaslang, pero nang pumatay siya ng napakaraming karaniwang tao sa pagmimina, ang dugong utang na ito, ang mga karaniwang tao sa lalawigan ng Tianshui ang sisingil sa kanya, hayaan siyang mabuhay pa ng kaunti, at sa kawalang pag-asa niya, malasap niya ang balik ng sanhi at bunga. Umalis tayo. Walang saysay, lahat kayo ay walang saysay. Ang pakitang gilas ni Hua Linglong ay wala ring silbi, kaya tapos na, kahit ang tubig ng langit ng aming palasyo ay nasira na. Su Zuan. Nang ahas kang dumaan sa buong ruta, sinasampal ang mukha ng aking palasyo, at pumasok sa gitnang lupain. Kung hindi pwede ang mahinahon. Kung gayon, magpataya na tayo hanggang dulo. Ipalabas ang 12 Diyos General na may gintong baluti ng dakilang Chen. At ialay ang hukbong imperial, ang selyo ng estado ng Jiusho, ipaabot sa lahat ng matatandang ninuno ng alyansang anti-bangon sa digmaan. Agad na pumasok sa palasyo, maglatag ng dakilang hanay sa lahat ng langit. Mukhang nais talagang ipasalo ni Su Zuan ang galit ng kabisera. Kung gayon, sa loob ng trono ng purong kaban, ibibigay ko sa iyo. Paghahandaan kita ng isang libingang pipigil maging sa kaluluwa. Walang takot na alagad. Harapin mo ang anak ng langit, agad lumuhad at isuko ang kasulatan. Kung hindi, mawawasak ang kaluluwa. Ang utang ay hindi binabayaran. Isara ang malaking pintuan, at gagamit ka pa ng peking kapalit para tumbasan ang may utang. Mukhang nitong 7 araw, si Ji Wushuang, maliban sa paghuhugas ng leeg ng malinis, ni hindi niya nagawa ang kalahati ng dapat gawin ng isang tao. Inutusan ka ni Hua Linglong na magsagawa ng isang pakitang serbisyo, at ginamit mo ang isang manlolokong magaling sa Jianghu bilang palamuti sa paglalaba at pagpapakain ng baka. Sa araw ng pagtalikod ng anino, kapag dumating ang oras na malipol ang 10,000 disipulo, noong si Linglong ay mahina pa, upang mapangalagaan ang sekta, hindi siya nagdalawang isip na magmakaawa sa mapagmataas na mga makapangyarihan na naglalaro sa buhay ng mga karaniwang tao. Ngunit nitong ilang araw, nang personal kong makita na ubos na ang espiritual na ugat ni Changgeng, upang iligtas ang daan-daang libong nasalanta, doon ko lang naunawaan kung ano ang tunay na landas, at kung ano ang paninindigan para sa langit at lupa. Utang ng lambak ng Juyin sa Tiandaw, ibinabalik ko sa hirap at pawis ng buong buhay ko. Mula ngayon, mas nanaisin ko pang maging isang tapat na alipin ng bangko. Hindi rin ito ang araw ng pagwawakas ng kalkulasyon. Tiyak na dudulutan kita ng isang lugar na walang malilibing sa iyong bangkay. Naghahanap ng kamatayan ang kataas-taasang espadang dalaga. 12 banal na general. Patayin ninyo sila para sa akin. Agawin ang aklat na yan ng mga halimaw. Ang huling general ay sumusunod sa utos. Ang masamang hangarin ng Imperyong Dakian ay lumabag sa kasunduan. Marahas na sinisira ang batas. Ako, bilang tagapamahala, ay nagdedeklara na isinasara ang lahat ng account ng Imperyong Dakian sa palasyo. Bawiin ang mga lugar na isinangla. Kaagad itong magkakabisa.
Paano ito nangyari? Nawala ng kontrol ang malaking Porma Sion. Hindi. Iligtas si Prinsesa Chang. Ito na ba ang mga tuntunin ng bangko ng Tiandao? Imposible. Paanong hindi masasaklaw ng kapangyarihan ng Imperyong Dakian? Nagkakamali ka, Ji Wushuang. Hindi yun ang kapangyarihan ng Imperyong Dakian. Iyon ay ang kapangyarihan ng Tiandao. Hiniramin ko lang ito sa inyo. Natural, maaari ko itong bawiin anumang oras. Gamit ang aking hiniram na ladrilyo, ipagtatanggol ko ang aking pader. Nabasa ba ang mga utak ninyo sa pag-aabala sa pagsasanay? Umalis na tayo, pumasok sa lungsod at sa palasyo. Makikipagkita tayo sa Prinsesa Chang. Kasabay nito, bisitahin din natin ang mga duwag na nagkukubli sa lungga ng daga, ang alyansang tanggol utang na nanginginig sa loob. Ang tagapamahalang ito marahil ang tunay na sugo ng langit. Tagapamahala. Sa unahan ay ang pangunahing tarangkahan ng palasyo, ang tarangkahan ng Taihi. Su Zuan, naglakas loob kang tunay na pumasok sa imperial na syudad ng aking palasyo. Ang dakilang Porma Sion ng mga langit na ito ay pinagsama ng 36 na sekta at lubos na nakalubog. Kahit taglay mo ang proteksyon ng Tiandao, hindi ka na makalalabas ng buhay ngayon. Bundok ng Tianmo, lambak ng gamot ng hari, sekta ng 10,000 hayop. Noon, alinman sa mga sekta ninyo ay nabura agad. O lubos na naglaho ang inyong mga biyayang nabubuhay ng matagal. Lumuhad sa harap ng bangko ng Tiandao at humingi ng buhay na parang sibuyas na hinihiwa. Hiram na mga elixir para sa pagpapatuloy ng buhay. Pang-proteksyong Porma Sion ng sekta. Ngayon, ang mga may utang ang umaakyat sa pintuan. Hindi lang kayo hindi nagbabayad, kundi nagsama-sama pa kayo para sumugod laban sa langit. Sa inyo, na isang pulutong ng mga matandang taksil na lahat hiram lamang ang pinagmulan. Walang karapatan na banggitin ang dalawang salitang pagsugod laban sa langit. Kapapalan, kami ay mga haligi ng mundo ng mga immortal. Inagaw ninyo ang aming swerteng pagsasanay, kaya tiyak na magkakagulo ang gitnang lupain. Magsisilitawan ang 4 na kasamaan, at magdurusa ang karaniwang mga tao. Ang sinasabi ninyong paglalakad sa landas ng langit, ay wala nang iba kundi isang palusot para wasakin ang mga nilalang. Ang Panginoon ng lambak ng gamot ng hari ay sadyang walang pakundangan sa kapakanan ng mga ordinaryong tao. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng matinding salot sa gitnang lupain. Ikinalap ninyo ang mga espiritual na gamot. At tinaasan ng 100 ulit ang presyo ng tableta kontra lason. Ilang ulit ninyong pinilit ang mga karaniwang tao na ibenta pati ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Kayong mga uod na sumisipsip ng dugo sa katawan ng mga buhay. Ang mamatay lamang ang tunay na malaking swerte sa ilalim ng langit. Hua Linglong, ikaw na taksil at kahihiyang kaalyado. Ngayon, isasama kita sa pagkubkob. Hindi matitinag ang nakapangingilabot na asal. Dahil iniisip ninyong hindi pag-agaw sa pagsasanay ang magdudulot ng malaking kaguluhan sa mundo. Kung gayon, ipapakita ko sa inyo. Kung babagsak ba ang mundo ng mga immortal ninyo kapag nawala kayo? Sa pilitang ipapatupad ang alyansang tanggol utang, kolektibong pagkalugi at pagwawakas ng kalkulasyon. Hindi, ang aking walang hanggang pagsasanay. Ang aking sariling natatanging sandata, kailangan ko ring kunin ito. Tingnan mo, hindi pa rin bumabagsak ang langit. At maayos pa ring nabubuhay si Kang Sheng. Huwag masyadong magpaka-plastic sa sariling mukha. Sa mundong ito, kahit wala na ang sinuman, patuloy pa rin ang pag-inog. Kapag nawala kayo, kayong mga uod na sumisipsip ng dugo, lalo lamang uunlad. Su Zuan. Ito ang pagpupumilit mo sa akin. Mag-ingat ka, tagapamahala. Ito ang selyo ng estado ng Jiushou ng Imperyong Dakian. Sinasabi ng mga tao na ito ay may ugnayan sa buhay at kamatayan ng daan-daang bilyong mamamayan. Ang sapilitang pagwasak nito ay magpapabunsod ng pagbalikwas ng mga ugat ng lupain ng Jiushou. Dalisay na enerhiya na naging abo. Su Zuan, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabing ang Tiandao ay tagapangalaga ng mga buhay? Ang hiyas na ito ay nagtatali sa 10 bilyong buhay ng Imperyong Dakian. Ang aking hukuman ang mismong kapalaran ng Dakian. Ang buhay ng aking hukuman ay ang buhay ng daan-daang bilyong mamamayan. Manggahas kang galawin ang kapalaran ng aking hukuman sa pamamagitan ng Tiandao. Mababasag ang hiyas. Maguho ang mga bundok at mabiyak ang lupa ng Jiushou. 10 bilyong mortal ang mamamatay dahil sa iyo. Manggahas ka bang pumatay ng 10 bilyong buhay? Ji Wushuang, akala mo ba talaga ang kapalaran ng Dakian ay pribadong ari-arian ng maharlikang angkan? Akala mo ba talaga na kaya mong katawinin ang 10 bilyong buhay? Ang ipinasan sa Dakian noong una ng dakilang ninuno,
Hindi lamang swerte ng dragon, kundi pati pagbabalik ng puso ng buong mundo. Ang pinakamahalagang sandata ng bansa ay wala sa tibay ng hiyas, kundi sa pagsunod ng puso ng bayan. Sabi mo, ang pagtatali ng hiyas sa kapalaran ng 10 bilyong mamamayan ay mabuti. Kung gayon, tanungin natin ang 10 bilyong mamamayan na yon, gusto ba nilang gawing Panginoon ang maharlikang angka ng dakyan? Isailalim sa 7 ulit na paghatol. Kitang-kita na ang tunay mong katauhan bilang isang prinsesang tagapagkunwari, kaya pala ang tagtuyot sa hukbo ng Tian Shui ay gawa ng maharlikang angkan. Hindi nila kami kailanman itinuring na tao. Kami ay kagamitan lamang sa kanilang pagtahak sa landas ng paglinang. Kasunduan ng Tian Dao, ang pinakasentro. Ang kalooban ng bayan ay kalooban ng langit. Huwag kayong umalis. Bumalik kayo rito. Ako ang prinsesa ng dakyan, hindi mo ba alam? Ang makalangit na daan ng maharlikang angka ng dakyan ay laban sa likas na kaayusan, tinalikuran ang mga buhay, at nawala ang mandato ng langit. Ang mahinang nilalang na nag-aangkin ng swerte ng dragon at ng selyo ng estado, ay agad pinipilit na bawiin. At alisin ang kanyang lehitimong katauhang pang-iral bilang maharlikang angkan, ang aking paglinang. Aking kaharian. Sa mundong ito, ang mahina ay nilalamon ng malakas. Ano ang hindi kayang ariin ng maharlikang angkan? Ang Tian Dao ay di makatarungan. Ang Tian Dao ang sukdulang katarungan, kaya hindi ko hahayaang gawing pribadong pag-aari ninyo ang buong daigdig. Akala mo, kapag naitali mo na ang mga buhay, hindi mo ba alam na ang tubig ay kayang magdala ng bangka at siya rin ang kayang magpataob dito? Ang magpabagsak sa iyo ay hindi ako, kundi ang puot ng sambayanang naipon sa loob ng 10,000 taon. Ngayon, sa harap ng dakyan na walang kapantay. Ang huling hantungan mo ay ang katawang mortal na ito. Damhin mo sa sarili mo ang hirap ng mahina na nilalamon ng malakas. Nalinis na ang maruming laman ng mundong ibaba. Ngunit noong una, ang pinagsabuatang pag-agaw sa pinagmula ng mundo, ang mga dakilang nilalang na may kakulangan sa mga batas ng langit at lupa, ang tunay na pinakamalaking salot sa kalangitan at lupa. Nagawa ko na ang unang hakbang. Maghanda ka muna, Shingon Linglong. Ang tunay na pagwawasto ng langit at lupa ay nagsisimula pa lamang. Makalangit na guro, pakiusap, ang makalangit na guro, umakyat sa trono at tanggapin ang korona bilang emperador, maging bagong Panginoon ng dakyan. Pakiusap sa matandang guro ng Tian Dao na kawan kami, protektahan ang mga buhay, magsitayo kayong lahat. Bangko ng Tian Dao, narito para sa pagsingil, hindi para magpalit ng dinastiya. Kinuha ng maharlikang angka ng dakyan ang kapalaran ng buong mundo. Ngayon, babawiin ko ito, ngunit ang mundong ito ay hindi kailanman pag-aari ng anumang mataas at makapangyarihang sekta, ni ng anumang angkang nag-aangking anak ng langit. Ito ay sa bawat isa sa inyo. Ang hiyas ng estado na ito ay ang sentrong ugat ng kalupaan ng gitnang lupain. Kung may iwan ito sa bangko ng Tian Dao, ang kayamanan ng bangko ay wala sa kung gaano karaming mga pambihirang kayamanan ang nakasalansan sa bodega, at kung ang sanhi at bunga sa pagitan ng langit at lupa ay may balanse. Ito ang banal na kapangyarihan. Nakamtan ko ang tagumpay. Sa wakas ay nabasag na ang bottleneck ng aking paglinang sa loob ng 30 taon. Salamat sa dakilang kabutihan ng Tian Dao. Tapos na. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay maaaring umasa sa patas na espiritual na enerhiya, at wala nang sinuman ang magiging alipin. Malinaw at malamig na si Linglong. Ang abang ito ay narito, bagamat bumagsak ang dakyan. Hindi maaaring mawala ng kaayusan ng mundo kahit isang araw. Ang dating kaayusan ay nabasag na. Ang bagong kaayusan ay kailangan pa ring itatag ng isang tao. Lin Chingon, iniuutos ko sa iyo bilang pangunahing tagapamahala at punong tagapagpatupad ng bangko ng Tian Dao sa gitnang kapatagan. Ang sekta ng Chanjian ay nabura na. Mula ngayon, ikaw ang magiging pundasyon ng pangkat ng tagapagpatupad ng bangko ng Tian Dao sa gitnang kapatagan. Ang tungkulin mo ay iisa lamang. Sino mang sekta pa sa mundo ang manggahas na angkinin ng mga espiritual na ugat, at pagsamantalahan ang karaniwang tao, puwersahang bibilhin at puwersahang ipagbibili, hindi na kailangang iulat, diretsyong singilin ayon sa kasunduang Tian Dao. Sumusunod ang inyong abang lingkod, sisiguraduhin kung ang espada ng Tian Dao ay isasabit sa ulo ng lahat ng gumagawa ng kasamaan sa mundo. Hua Linglong, mula ngayon ang iyong kataas-taasang buto ng espada, ay hindi na kailangang magsanay ng alindog na hiwaga. Itatalaga kita bilang tagapamahala ng bangko ng Tian Dao, at kasabay nito ay tagapamahala ng silid at tagapangasiwa ng mga pautang. Kailangang baguhin ang mga tuntunin ng bangko. Mula ngayon, ang mga yaman ay hindi ipapahiram sa mga
Matatandang sakim na halimaw na nagnanais lamang ng mahabang buhay. Ikaw ang bahala sa pagbubukas ng mga paaralan at mga klinika, at sa pagtatayo ng mga tulay at kalsada, upang mapangalagaan ang matuwid at may paninindigang mga tao. Hayaan silang gumamit ng kabutihan at birtud, para magdala ng kapakinabangan sa sambayanan. Naunawaan mo ba? Dalhin mo ang kabutihan sa puso mo at yakapin ang buong mundo. Tiyak na magiging alabok at abo ang Hualinglong, hindi magpapahiya sa aking misyon. Ang huwad na korte ng Dakyan ay nawasak na. Hindi lang ang Dakyan. Ang mga batas ng Tiandaw na pinutol sa gitnang kapatagan ay nagsimulang muling umikot. Ito ang bagay na naglaho ng 10,000 taon. Ang talaan ng bangko ng Tiandaw. Nagising na ito. Humph, ang langgam na yon ay nagbabalak pang muling buuin ang Tiandaw, at gusto pa nitong ipabalik sa atin ang utang. Ang pinagmula ng daigdig na nailabas na, matagal nang nilamon at sinakmal naming kalahati. Paano pa niya mababawi yon, kapag natuklasan niya na tayo ang nasa likod nito? Tiyak na aanyayahan niya ang kalooban ng Tiandaw, na muling lumusab. Kung gayon, unahan na natin silang umatake, dahil ang may utang ay kusang nagpapasok ng mga mortal at ng mga batas sa pinto nito. Kung gayon ay simulan natin ang pagdanak ng dugo na wawasak sa mundo, at ilulubog nitong mas mababang daigdig ang daan-daang milyong nilalang. Sa loob ng 10,000 milya ng kabundukan at ilog, kasama ang mismong talaang ito, na magagapos sa kawalan. Wala na ang may utang, wala na ring saksi. Natural na isang pasa ang talang ito, ay maaari ng kanselahin. Mabuti. Sige. Ano yun? Parang guguho na ang mundo. Mga tao sa labas ng eksena, ang emperador, ang demonyong Panginoon na pumapatay ng dragon, at ang Diyos ng mga demonyo na si Wat Ian, ang hiniram na mga gamit sa mundo, 70% ng pinagmulan, ay labis ng lampas sa takdang panahon, na isa aktibo na ang masamang proseso ng paglipol sa mundo. Plano nilang wasakin ang talaan. Gusto nilang sirain ang mundo para takasan ang utang. Talagang matalino ang pakana na yan. Lin Chingon, bantayan mo ang bahay. Ang panghuling masamang tala ng unang yugto, ako na mismo ang pupunta para tapusin sila. Ako mismo ang pupunta at aayusin ko sila.